Ngayong araw na ito, merong mga Kristiyanong hindi nagse-celebrate. Meron din naman nagse-celebrate. Biblically ay hindi talaga sinabi ng Biblia kung ano ang eksaktong birthday ng Panginoong Hesukristo. Pero ito ang mensahe sa araw na ito. Maraming tao ngayon ay nagbibigayan ng regalo. Marami ring tumatanggap ng regalo. Alam nyo mga kapatid, sa lahat ng regalo na matatanggap mo sa araw na ito, mas isipin mo na ang pinakamahalaga at magandang regalo na matatamo mo sa iyong buhay ay ang kaligtasan na nanggagaling sa Panginoong Hesukristo. Marahil ay meron ngayon nagkakaroon ng maraming pera, magandang cellphone, nakakabili ng maayos na sapatos, magandang damit, nagkakaroon ng bagong sasakyan, bumibili ng bahay, nagpapaayos ng bahay, at lahat na ng material na bagay dito sa mundong ito. Maraming tao ngayon ay nagkakagalak sa ganyan. Pero mga kapatid, mga kaibigan, sa mga hindi pa nakakatanggap ng regalong kaligtasan, mas isipin nyo po na ito ang pinaka-the best na regalo na matatanggap nyo ngayong araw na ito. Sapagkat ano ang pakikinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? The Bible tells us na kahit anong yaman meron ka dito sa mundong ito, makamtan mo man ang yaman ng sanlibutan, ikaw man ang maging pinakamayaman dito sa mundong ito. Pero kung ang kaluluwa mo ay hindi rin naman maliligtas, walang saysay yan, kaibigan. Dahil kahit anong mahal pa na regalo ang matanggap mo ngayong araw na ito, hindi yan matutumbasan, hindi mo kayang bayaran ang kaluluwa ng tao. Kahit kung ilalagay natin sa halaga, hindi kayang bayaran ng kayamanan ng sanlibutang ito na kahit isang kaluluwa man lang ng tao. Kaya't ganun kahalaga na maunawaan mo ngayon, kaibigan, ang kaligtasan na nanggagaling sa Panginoong Hesukristo. Dahil kahit anong matanggap mong regalo ngayon, ay hindi ka kayang iligtas niyan. Pero itong regalong ito na ino-offer sa atin ng Diyos ay libre lamang na matatanggap mo at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Na kahit na ano pang regalo na matanggap mo sa mundong ito ay hindi tutumbas sa regalong kaligtasan sa atin ng Diyos. For the wages of sin is death. Tatandaan po muna natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lahat ng tao ay makakaranas ng kamatayan. Isang araw, hindi natin alam kung kailan darating ang ating takdang araw. Kaya't paano ka makakatiyak kung saan pupunta ang iyong kaluluwa? Kung kahit na ang yaman ng sanlibutang ito ay hindi kayang bayaran na kahit isa man lang kaluluwa. Dahil sinasabi ng Biblia, lahat tayo ay makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya't lahat tayo ay uuwi sa kamatayang pisikal. Pero ito ang magandang balita, kaibigan. Lahat naman talaga tayo mamamatay pisikal. Pero nangangako rin naman ang ating Diyos na pwede tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yan yung sinasabi kong regalo, kaibigan, na hindi mo matutumbasan ng kahit anong yaman ng sanlibutan. Yung regalong kaligtasan na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Pag sinabing regalo, wala pong bayad yan. At pag sinabing regalo, hindi mo na kailangang paghirapan at pagtrabahuhan pa yung regalong kaligtasan na yan. Dahil ino-offer yan ng Diyos sa atin na libre. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. Yan ang dahilan kung bakit tayong lahat na tao ngayon na nabubuhay sa mundo ay makasalanan. Dahil pumasok ang kasalanan sa isang tao na unang nabuhay sa atin, sila Adan at Eva. At hanggang sa generation natin ngayon, nalalaman natin ang good at ang evil. Kaya naging likas sa ating mga tao ang gumawa rin naman ng kasalanan. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Dahil sa pagsuway ng isa, ay dumating ang hatol sa ating sangkatauhan. At tayo ngayon ay nagdurusa dahil sa kasalanan. Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Pero dahil rin naman sa righteousness ng ating Panginoong Hesukristo na nag-iisang tagapagligtas natin, tayo ay inaring ganap, tayo ay nagkaroon ng justification sa Diyos. At ang linaw po ng sinasabi ng Biblia, yan po ay free gift, wala pong bayad yan. Kaya yan ay libreng regalo sa atin ng Diyos, ang kaligtasan. Dahil yung first Adam ay naging disobedient. Pero yung naging second Adam, siya po ay naging obedient even unto the death. Kaya mga kapatid, ang daan patungo sa kaligtasan ay ang Panginoong Hesukristo lamang.
Kaya't ito ang pinakamagandang regalong matatanggap mo ngayon at na kahit na ano pang bagay sa mundong ito ay walang makakatumbas dito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaibigan, ganito ka kamahal ng Diyos, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay makaranas ng buhay na walang hanggan kapiling ang ating Diyos. Kaya't kung napapanood at naririnig mo itong mensaheng ito ngayon, huwag ka na mag-atubili pa. Natanggihan ang regalo ng kaligtasan na ino-offer sa atin ng Diyos, na kahit na anong regalo sa mundong ito ay hindi matutumbasan ng regalong kaligtasan panghabang buhay. Ngayon, ang araw ng kaligtasan, kung kailan mo tatanggapin ang regalo na binibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, doon mo matatanggap ang regalong kaligtasan. Kung gusto mong tanggapin ang regalong ito, basahin mo yung nasa comment section. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all.